Ngayon ay isang maswerteng araw para sa mga babae sa aming tribo. Ito rin ay isang magandang pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos ng mga hayop. Pumunta sa entablado. Ako. Ipinagkaloob ang pagpapala ng kababaang loob. Natapos na ang seremonya. Ang mga babaeng naroroon ay unti-unting nagising. Tiningnan ang kanilang pulso. Yongsi, tingnan mo. Nagising na ako sa kapangyarihang magpatahimik. Ang galing, duo-duo. Ngayon, hindi ka na mag-aalala na hindi makahanap ng asawang hayop. Dagat ng mga hayop, ang labanan ng mga lalaki ay madaling magdulot ng kaguluhan sa isipan. Kapag hindi na kontrolado, magiging mabangis na hayop sila. Mas mataas ang antas. Lumalala ang kaguluhan. Ang kakayahang magpatahimik ay nauri ayon sa pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at violet. Alaynan, sayang, dalawang simbolo ng hayop lang ang ibinigay sa akin ng Diyos ng hayop. Bakit hindi ako mabigyan ng Diyos ng hayop? Ng 1, 0 o 20 na simbolo ng hayop. Yongsi, hindi mo pa naigising ang kakayahang magpatahimik. Baka dahil hindi ako kabilang sa mundong ito. Ngunit malinaw na ako ay lumipat ng kaluluwa. Baka napansin ng Diyos ng mga hayop. Kaya hindi ako nagising. Sige na, kung wala, wala na lang. Walang paggising sa kapangyarihan. Katumbas ito ng pagiging walang silbi. Hindi pipiliin ng mga lalaki ang ganitong uri ng alipin. Ito ay malinaw sa akin. Yongsi, mayroon kang 3 hayop na simbolo. Ano ang ibig sabihin ng hayop na Diyos? Wala akong gising na kapangyarihan ng Anfu. Nakatugma pa sa akin ang 3 hayop na asawa. Sige na, mas mabuti nang mayroon kaysa wala. Walang hayop na asawa rito para sa proteksyon. At mahirap mabuhay ng walang suporta sa mga babae. Tara na, tapos na ang seremonya. Ayaw ko na ring manatili dito. Bumalik na at maghanda. Dumating na ang mga Beastmaster na nakatugma sa atin nitong mga nakaraang araw. Huminto ka. Tingnan mo, tingnan mo. Ang ating maliit na babae na si Yongsi. Walang anuman na nagising na kapangyarihan. Talagang wala siyang anuman. Walang kwentang salita. Anong pakialam mo kung gising na si Yongsi o hindi? Kung gusto mong makiusap, huwag kang humarang. Tabihan ka, duo-duo, huwag kang magalit. Nag-aalala lang ako kay Yongsi. Magkatribong kami. Gusto ko lang malaman ang antas ng kakayahan niyang magpakalma. Duo-duo, huwag kang masyadong mataray. Si Sherry ay nag-aalala. Nabigla si Sherry. Congratulations sa iyong pagising. Binigyan ka ng kapayapaan. Nakita niya na ba lahat iyon? Wala talaga akong kapayapaan. Salamat sa inyong pag-aalala. Maaari na ba tayong umalis? Sige na, sige na. Huwag kang magalit. Alam mo namang ganyan si Sherry. Bakit mo pa pinapagalit ang sarili mo? Naiinis lang ako sa kanya sa ganyan niyang pagtrato sa'yo. Sadyang hindi siya mabuti, pero parang ang bait-bait pa niyang tignan. Sige na, sige na. Si Duo-Duo ang pinakamaganda, huwag kang magalit. Kapag nagalit ka, hindi na magiging maganda si Duo-Duo. Ay, nandito na ang iyong kaibigan. Sige, uuwi na ako. Shimo, uuwi na ako, paalam. Pagkatapos ng araw na ito, paano ako makakasurvive sa mundong ito na hindi ko kilala? Noong una, umaasa pa akong magigising ang aking kapangyarihan. Maghanap ng ilang beastmen para sa buhay. Hayaan mo akong maglaho. Grabe, hindi ko inaasahan. Nagising ko ang puting anfuli na sinasabi sa alamat. Langit, lupa. Nagpakita ang mga Diyos. Naku, mula nang matapos ang ritual. Nalugmok lang ako sa lungkot. Hindi ko pa nga natitingnan ang aking gold finger. Alaynan. Hoy, dakilang aklat ng damo. Palitan mo ng tawag. Tanga, ang pangalan ko ay Espiritu Uno. Sino ang tinatawag mong tanga? Ikaw ang tanga. Ako ang tinawag ni Baiguyin para iguhit ang kandado. Hahaha, bakit ang cute-cute mo naman? Huwag ka nang magalit, Yaoling. Kapag nagalit ka pa, hindi ka na cute. Medyo mahaba ang pangalan mo. Gusto mo bang palitan ko? Litsa, sige na nga. Ano kaya ang itatawag ko sa'yo? Tawagin na lang natin itong Yaoling, pwede ba? Pwede, maganda nga ang tunog. Simula ngayon, may pangalan na rin ako. Pwede kitang gawing isang dakilang manggagamot. Basta may magkasakit. Matutulungan kitang malaman ang dahilan ng sakit. At makapili ng tamang paraan ng gamutan. Ang sanki ay kilala rin bilang tiyanki. May kakayahang huminto ng pagdurugo, magpawala ng pasa, at magpabawas ng pamamaga ang ugat nito. Talagang kahanga-hanga. At pagkatapos. At ano naman? Ibig sabihin, ilang puntos ang makukuha ko sa pagligtas ng isang tao.
Ilang puntos ang maaaring ipalit sa mga bagay. Halimbawa, mga damit o pagkain. Wala. Nagbibiro ka lang. Walang kakayahan si Yongsi na magpatahimik. Isang walang silbi na Panginoon. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ayos lang. Sang-ayon ako na maging iyong unang asawang hayop. Hihi. Nandito ako para sa iyo. Tungkol ito sa usaping pag-aasawa. Ayaw kong makipag-asawa sa iyo. Ang gusto ko ay si Sherry. Sana ay matulungan mo akong alisin ang marka ng hayop. Gagawin ko ang nararapat na kabayaran. Kung ganoon, sabihin mo ang tungkol sa iyong kabayaran. Karne ng hayop o kristal ng hayop. Kristal ng hayop, 10 asul na kristal ng hayop. 20 balat ng hayop, 2 hayop na humhum. Sige, maghahanda na ako. Pagkatapos, pupunta tayo sa pari para magpasaya. Hindi na magtatanong. Saan ang uwian? Ang pag-ibigan sa buhay na ito. Hindi sasayangin ang pananabik. Pumunta na tayo ngayon sa pari. Ipadala mo na lang ang mga gamit mamaya. Ikaw talaga, Zian, masyado kang seryoso. Hindi mo ba kayang maglakad ng mabagal? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Magandang araw po, pari. Nandito kami para maglabas ng sama ng loob. Pasensya na po, maaga pa po na istorbo namin kayo. Talagang kahit kailan, hindi na ubos ang mga usisero. Alainan. Napag-isipan nyo na ba ng mabuti? At saka ano? Ibig sabihin, ilang puntos ang makukuha ko sa pagligtas ng isang tao. Ilang puntos ang pwedeng ipalit sa mga bagay. Halimbawa, damit, pagkain, at iba pa. Wala. Nagbibiro ka ba? Ako ay espiritu ng gamot. Hindi ito sistema ng tindahan. Sapat na ang nandito ako. Ano pa ang gusto mo, magdala ng bisikleta? Alam ko naman na wala akong ganong swerte. Paano ako magiging pinili ng langit? Ang aking pritong manok at kola. Pati ang magandang damit ko, paalam na. Hey, huwag ka nang umiyak. Nakuha ko na ito. Hindi ka pa rin ba magiging masaya at masagana sa hinaharap? Dapat mong malaman na ang mga manggagamot dito ay may kaunting kaalaman lamang sa gamot. Maraming sakit ang hindi nila kayang gamutin. Tama nga. Paano ko nakalimutan na hindi magaling ang mga manggagamot dito? Kung mayroon akong kaalaman sa gamot, kahit sa ang tribo, magkakaroon ako ng magandang trato. Hindi ako tinatawag na Hoy. Tawagin mo akong Yongsi. Pwede rin si Yaoxi. Yaoling, simula ngayon, magkasama na tayo. Sama-sama tayong magsikap at mamuhay dito. Si Yaoxi, laban lang. Sakto, bukod sa akin. Nakikita ka rin ba ng iba? Hindi maganda kung makita ng iba ito. Hindi makikita ng iba. Nasa iyong isipan lang ito. Pwede kang makipag-ugnayan sa akin gamit ang iyong isipan. Magaling na espiritu. Pagkatapos natin, mag-usap pa tayo, gutom na ako. Kumain ako ng prutas kaninang umaga. Hapon na ngayon. Kailangan ng bumangon at maghanda ng pagkain. Sige, ayos lang. Alainan. Oy. 11, sabi. Xian, alam kong nandyan ka sa loob, lumabas ka. Alainan. Yongxi, gagamitin ko ang mapa para ipakita sa iyo ang distribusyon ng mga halamang gamot sa paligid. Ang mga halamang gamot ay magliliwanag ng asul. Kailangan na nating bumalik. Anong lugar ito, Yaoling? Alam mo ba ang daan pabalik sa tribo? Hindi ko rin alam. Mga halamang gamot lang ang alam ko. Hindi ba may mapa ka? Hindi ba nakalagay doon ang tribo? Mga halamang gamot lang ang nakikita sa mapa. Hindi ipinapakita ang daan. Isa akong libro. Hindi ako gamit pang explore. Yaoling, narinig mo ba ang anumang tunog? Parang may nasugatang orsi. Yongsi, bilisan mo at tulungan mo siya. Sigurado ka bang pupunta ako? Hindi ako masasaktan ng kabilang panig. Dapat naman hindi. Yung orsi, sobrang sugat niya. Napakasama ng sitwasyon. Yongsi, dali, pumunta ka na.
Ah, washing. Ah, ang ganda niya, nakakabighani talaga ang mukha niyang ito. Kamukha niya si Bei Suzen. Aaminin ko, mahilig talaga ako sa magaganda. Halo, halo, halo. Dapat ikaw ang magligtas. Hindi para magka-crush ka. Huwag kang kabahan. Ako ay isang babae ng tribong bato. Ang pangalan ko ay Yongxi. Nasugatan ka. Gusto ko lang sanang tulungan ka. Magandang pangalan ang Yongxi. Ang pangalan ko ay Bailin. Sa aming tribo ng mga orcs, tanging ang mangkukulam lang ang pwedeng magpagaling. Hindi ako ang mangkukulam. Pero dati, natutunan ko na rin ng ilang halamang gamot na pwedeng magpagaling ng mga simpleng sugat. Bailin, Bei Suzen. Gusto kong maging isang yuksian. Magtiis ka lang. Baka medyo masakit. Mawala na ang sakit pagkatapos. Ah, sa loob ay puro halamang gamot at mga itlog ng ligaw na manok at bebe. Wala nang iba. Anong nangyari, sabihin mo? Maaari kitang tulungan. Wala akong malinis na balat ng hayop dito. Kailangan mong balutin ang sugat mo. Kung hindi, madali itong maimpeksyon. Mas lalala ang sitwasyon. Huwag mag-alala, mayroon ako. Kapag umabot na sa ikalimang antas ang lalaki, magkakaroon ito ng maliit na espasyo para sa mga bagay. Bakit wala ako nito? Ang balat ng hayop na ito ay sobrang ganda. Wow, anong klaseng balat ito, ang nipis? Gusto mo, meron pa akong iba. Maaari ko rin itong ibigay sa iyo. Totoo ba, napakamahalaga nito. Hindi ko kayang tanggapin. Grabe, parang mabubuntis na ang tenga ko. Anong ibig sabihin nito? Basta gusto mo. Huwag mong sabihin yan. Kahit na mas mahalagang bagay. Hahanapin ko para sa iyo. Mas mabuti pang tulungan kitang bandahan ang sugat. Puno ng lupa ang aking butong kutsilyo. Wala na akong magagawa para linisin ito. Maaari mo bang sundin ang sugat? Gupitin natin ang balat ng hayop ayon sa hugis. Tapos gumawa tayo ng ilang manipis na piraso ng balat para gamitin. Lalala. Ang taas, kahit kalahati lang ng katawan niya, mas matangkad pa kaysa sa akin kahit nakatayo ako. Talagang maginhawa kapag ang lalaki ay marunong magsalita. Ayos na. Dapat siguro maghanap muna tayo ng matutuluyan. Ang kuweba kung saan ako nakatira ay nasa timog ng kagubatang ito. Doon ang teritoryo ko. Gusto mo bang sumama sa akin? CJ, magpapalit ako sa anyong hayop. Umupo ka sa ulo ko. Mas mabilis tayong makakarating ng ganito. Anyong hayop katawan ng ahas. Sige, pero nasugatan ang buntot mo. Ayos ka lang ba sa biyahe? Ayos lang. Ah. Ang ahas ay gwapong ahas, ang ahas ay gwapong ahas, ang ahas ay gwapong ahas. Tara, sige, aalis na tayo. Ang bilis namang sumakay sa ahas na sasakyan. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable. Wala namang hindi komportable. Nagulat lang talaga ako. Ang saya pala dito. Dito, ako lang ang nakatira sa araw-araw. Kaya maraming bagay ang wala dito. Tingnan mo kung ano ang kailangan mo. Unti-unti nating bibilhin ang mga kailangan natin. Walang anuman, basta may matutuluyan na ayos na. Matulog ka muna sandali. Lalabas lang ako saglit. Babalik ako agad. Hintayin mo ang sugat mo. Kaya't mag-ingat ka rin. CJ. Ah, ang sarap.
Ah! Siksi, gising ka na. Nakaihaw na ang karne. Ah! Sana all, ang taas ng mga binti ng gwapong lalaki. Talagang napakagwapo ni Bailing. Dagdagan mo pa ng mga napakagandang mahahabang binti, wow. Hindi, hindi. Agad na ilihis ang tingin. Kumain ka muna ng prutas. Pumunta ka at kumain ng prutas. Sobrang init ng inihaw na karne. Kailangan itong palamigin. Salamat. Ang tamis ng prutas na ito. At ang laki pa nito. Ganito kaamo at gwapo ang lalaki. Kung ilalagay sa buwan, sigurado akong maraming babae ang mag-aagawan dito. Bailin, gusto mo bang makipag-ugnayan sa akin? Sa mundo ng mga hayop, ang lalaki ay nagbibigay lamang ng pinakamainit at pinakamainam na karne sa kanyang paboritong babae at maingat na inaalagaan ang kanyang buhay. Sadyang espesyal ako. Mas mabuti pang hintayin ang resulta bago pag-usapan ang ilang bagay. Nais kong maging iyong kapareha, Siksi. Sang-ayon ka ba? Ako ay isang ligaw na ahas. Ayaw ng mga maliit na babae na makipag-partner sa mga ahas. Gagawin ba niya ang kapareho ng iba? Kailangan ng ahas na matulog sa taglamig. Kapag hindi na alagaan ang mga babae sa malamig na panahon, maraming babae ang namamatay. Ang nanay ko ay inagaw ng tatay ko. Sa huli, namatay siya dahil sa sakit sa malamig na panahon. Sumunod din ang tatay ko at nagpakamatay. Bailin, kakagaling ko lang sa seremonya ng pagpili kahapon. Ano naman ang kapareha na itinakda sa iyo ng Diyos ng mga hayop? Wala akong kakayahan para magpakalma. Ang 3 beastmen na ipinareha sa akin ay pawang nagbawi ng kontrata ngayong araw. Hindi ko alam kung anong antas ka na ngayon. Pero siguro hindi mababa. Ayokong piliin niya ako dahil lang sa mataas kong kakayahan sa pagpapakalma. Kung iiwan niya ako dahil wala akong kakayahan sa pagpapakalma, hindi ko na rin siya pipiliin. Sobrang lambot. Kahit na ikaw ay walang gising na kapangyarihan, gagawin kong kasama ka. Alainan. Ang nagising ko ay ang kuryente at yelo. Ngayon ay nasa 7 na antas. Malapit na akong makalampas sa 8 na antas. Huwag mag-alala, ako ay malamig na ahas na halimaw. Sa mga taong ito, kaya kong lampasan ang mga pagsubok sa isip ko. Walang masama. Hiksi, gusto kita. Kaya huwag mo akong tanggihan, okay? Lalala. Bakit ka tumatawa? 2 buhay na akong dalaga. Hindi ba normal lang na hindi makahinga habang naghahalikan? Hindi ka na pwedeng tumawa. Isap, oh. Siksi, kasalanan ko lahat ito. Hindi na ako tatawa, dahan-dahan lang sa pagkain. Kapag masyadong madiin, sasakit ang ngipin mo. Busog na ako. Talagang hindi ko na kaya, ikaw na lang ang kumain. Sobrang abala ako sa pag-ihaw ng karne para kay Siksi. Wala pa akong nakain kahit isang piraso. Kumain ka ng marami, para maging maayos ang katawan mo. Sobrang payat mo na. Kumain na ako bago ako umuwi kaya hindi ako gutom. Itatabi ko na lang ito para sa'yo. Kapag nagutom ka mamaya ng gabi, kainin mo na lang. Talagang kakaiba si Siksi kumpara sa ibang babae. Sino bang babae ang magbibigay ng pagkain sa lalaki? Kahit hindi pa siya busog. Lalo na't siya pa mismo ang magpapakain dito. Yung ibang babae, hindi naman nila iniintindi kung busog na ang lalaki o hindi. Anong nangyari sa likod na basket, Siksi? Kailangan kong ayusin ang mga halamang gamot na hinukay ko. Mali naman kung ilalagay ko lang ito sa likod na basket. Mayroon na akong ganitong tagapangalaga, Siksi. Paano ko naman maaring hayaan si Siksi na gumawa pa? Maginhawa talagang maglagay ng mga bagay dito sa likod na basket. Siksi, ikaw ang gumawa nito. Hindi ko pa ito nakita dati. Ako ang gumawa nito. Hindi maginhawa ang balat ng hayop para sa mga halamang gamot. Kaya't gumawa ako nito mula sa mga tambo sa tabi ng sapa. Mas madali itong dalhin sa likod. Lalala. Halika, ituturo ko sa iyo kung paano ito gawin. Kailangan munang alisin ang mga dumi at damo sa ugat ng halamang gamot. Iyan lahat ay mga salita ko. Ilagay mo lahat ito sa iyong espasyo.
Kunin mo lang kapag gusto mo nang kumain. At mayroon din akong inukit na sibuyas at luya. Ilalagay mo muna ito sa tabi ng pader. Gusto mo bang kumain ng mga itlog na ito? Ayaw ko. Masyadong malansa, hindi masarap. Masarap. Susunod, gagawin ko ito para sa'yo. Alaynan. Sa wakas natapos na. Puting phosphorus. Gusto kong maligo. Pero wala akong dala na palitang balat ng hayop. Gagawin ko ito para sa'yo. Gagawan pa kita ng ilan pa, gusto mo ba? Ang daming balat ng hayop. Magagamit din ba ito para gawing damit ko? Ito ay para talaga sa'yo. Sa susunod, para sa'yo rin lahat. Bailing, anong klaseng balat ng hayop ito? Ang sarap sa pakiramdam. Mas makinis pa kaysa sa seda ng bilangsing. Balat ng ahas ito. Habang mas makinis, mas ibig sabihin ay masabik siya. Kung magsasalita ka na lang. Bakit ang lapit mo? Sinadya mong akitin ako. Gawin ko na lang kaya itong damit para kay Siksi, pwede ba? Ang balat ng aking ahas ay hindi lamang hindi tinatabla ng tubig at apoy, kundi kayang pigilan ang ilang atake ng mga mababang antas na halimaw. Paano kung hindi kayang putulin ang buto? Siksi, gusto mo ba? Siksi, pumili ka ng ilang paborito mong balat ng hayop, Siksi. Mayroon ka bang mga hinihingi sa damit? Ayaw ko ng masyadong maikli na balahibo ng hayop na palda. Masyado itong maikli, kapag umupo ka, lahat ay makikita. Mas mabuti kung mas mahaba ito. Gawing sapatos ang matigas na ito. Tingnan mo, Siksi, ano sa tingin mo? Tama lang ang haba sa binti. Ang mga tahi ay napakaliit, halos hindi makita. Magsimula na tayong magbihis. Kailangan ko pang maligo. Alaynan. Madilim na. Ihatid mo ako para maligo. Sanay na akong yakapin paglabas. Kung hindi, maglalakad ako hanggang hating gabi at hindi pa rin makararating. Huwag kang tumingin kahit na nakatalikod ka. Kahit na hindi ka tumingin, nararamdaman ko pa rin ang bawat galaw mo. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan kong bantayan siya. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa panganib. Alaynan. Gabi na, malamig na. Huwag kang magkasakit. Sige, hayaan mo na siyang maghugas. Humiga ka at magpahinga. Pupunta ako para ihang ang palda. Siksi, gutom ka ba? Hindi ako gutom, magpahinga na tayo. Kumain na tayo ng inihaw, hindi pa natutunaw. Hindi pa ako kailanman nahiga kasama ang ibang kasarian, ang kabako. Hindi ko na kaya ang tukso na ito. Sa huli, kailangan ko rin itong pagdaanan. Ang buwan ay tumatawa sa mga mapagmahal. Matagal nang hindi kayang abutin ng pag-ibig ang iyong mga mata. Ang panaginip ay parang dula. Paglingon, itilang at walang salita. Masakit ang buong katawan ko, parang nasagasaan ng kotse. Yung malanding ahas na yon, wala man lang awa o malasakit. Lumipad palayo. Hindi nagtatanong. Hindi nagtatanong. Saan ang uwi? Kailan ang balik? Kaya pala kagabi, paulit-ulit niya akong hinalikan dito. Sisi.
Gising ka na, nagugutom ka ba? 是不是饿了？ Wag muna, hindi pa ako nakalinis. Ang marka ng babae ay lumalabas sa dibdib ng lalaki. Alaynan. Ang bango ng kay Sisi. Alam ko, kagabi nawalan ako ng kontrol. Masakit ang buong katawan ko. Hindi na makagalaw. Bigyan mo ako ng tubig. Ang lalamunan ko ay tuyo at masakit. Mas mabuti na ba? Sa susunod, kontrolin ko ang emosyon ko. Masyadong mahina siksiksi. Yitset, nakainom na ako ng tubig. Medyo may lakas na ako. Kailangan pang painumin. Talagang hinahangaan ko siya. Iliko mo ang ulo mo. Kailangan kong magbihis. Huwag kang tumingin ha. Sige, pwede ka nang lumingon. Bailing, dalhin mo ako sa labas para makahanap ng lugar. Alaynan, kumain ka rin, wag lang puro ako ang pakainin mo. Kumain na ako, siksi. Ngayon lang ako kumain ng ganito karami. Hindi naman ako tataas ng timbang, di ba? Bailing, nakakita ka ba sa paligid ng isang puno na may mga sanga-sanga? Kailangan kong gumawa ng ilang bagay. Nakita ko na. Ayos, puntahan natin ngayon din. Masyadong mabigat ang mangkok na gawa sa kahoy. Nakakapagod buhatin. Iba talaga kapag gawa sa kawayan. Ang sarap talaga kapag may kalabaw. Hindi mo na kailangang maglakad. Hihi! Bukas, pipitasin ko at ibibigay kay Siksi. Bailing, ilapag mo ako. Pumunta ka. Putulin mo yung pinakamakapal. Gumawa ng malaking paliguan. Gumawa rin ng ilang set ng mangkok, kutsara, tasa, tubo, at lababo. Malakas si Bailing. Ang pagputol ng puno ay napakadali para sa kanya. Naiintindihan ko. Ibigay mo sa akin ang iyong pang-ani at buto na kutsilyo. Pupunta ako para maghukay ng labong. Ang labong kahit na igisao. Iprito ay masarap. Siksiksi ay maghukay muna. Kapag natapos ko na ang sinabi mong bagay, pupunta ako para maghukay. Sa totoo lang, ayaw kong ipagawa kay Siksi, ayos na lang. Bibilisan ko na lang. Alaynan. Sisi, tingnan mo kung ganito ba talaga ang gusto mo. Wow, ang galing talaga ng aking dakilang ahas. Ito talaga ang gusto ko. Ang laki pala nito. Kahit dalawa akong ilagay dito, may espasyo pa. Parang maliit na swimming pool ito. Ginawa mo pala ng ilang set. Bakit ang galing-galing mo, malaking ahas? Ihilig mo ang ulo mo pababa. Bibigay ako sa'yo ng gantimpala. Ito ang gantimpala para kayo ding Sheng. Hindi sapat ang gantimpala mo. Ganito ang gantimpala na sapat. Ikakolek ko muna ang mga bagay na ito. Tapos, tutulungan kitang maghukay ng mga bulo. Okay. Hindi na maaga. Bumalik na tayo sa tabi ng sapa. Kailangan linisin ang mga ito at ang mga bamboo shoots. Sa pagkakataong ito, maglalakad ako ng hindi masyadong malayo. Kailangan ko ring mag-ehersisyo ng kaunti. Gagawa tayo ng sopas gamit ang mga shoots mamaya. Siguradong masarap iyon. Ngunit kulang pa ng batong palayok para sa sabaw. Tamang-tama, dito tayo pipili ng magandang bato. Hayaan mong si Bailin ang maghukay nito. Nakita na ang tamang bato. Bailing, halika, tulungan mo akong ilipat ang batong ito sa tabi ng tubig. Yitset, simulan mo sa lugar na ito. Ngunit huwag mong hukayin ng lubusan. Huwag mo ring gawing masyadong manipis. Kapag manipis, madaling tumagas. Naiintindihan ko. Ang galing talaga kapag may kuko. Sakto, pwedeng gamitin ang mga batong ito pang ihaw ng karne at pritong itlog. Nakakagutom palang isipin. Lesiw. Ayos, makakakain na tayo ng pritong karne at itlog ngayong gabi.
Ah, Enye. Bailing, pumunta ka sa labas ng yungib at mangolekta. Ng mga medyo tamang bato pabalik. Gagawa ako ng lutuan. Para sa palayok at tabla. Tama, mangolekta ka rin ng panggatong pabalik. Walang problema. Ang ganda. Sa wakas, makakakain na tayo ng ibang pagkain. O nga pala, Bailing. Maaari ka bang makahuli ng isang humuhuni na hayop ngayong gabi? Gagawan kita ng ibang putahe. Walang problema. Aalis na ako. Sandali lang. Anong nangyari, Sixi? Tandaan mong dalhin ang taba ng huhu, kailangan ko ito. Walang mantika dito. Kailangan nating gumamit ng mantika mula sa hayop. Naiintindihan ko na. Mahina ang pag-init ng batong palayok. Kailangan itong sunugin ng matagal. Sixi, nandito na ako. Bailing, ibigay mo muna sa akin ang taba ng baboy ramo. Hihiwa-hiwain ko ito. Tapos, tanggalin mo ang mga tadyang ng baboy ramo. Gawin mong malalaking piraso, ganito kalaki. CJ! Ang hangin ay umiihip sa malalayong lugar. Ilang ulit na. Bailing, tulungan mo akong ibuhos ang mantika mula sa palayok. Masyadong mabigat ang palayok na bato. Hindi ko ito maigalaw. Tama, masyadong mainit ang palayok na bato. Huwag mong hawakan ng direkta. Maghanap ka ng balat ng hayop at ilagay sa magkabilang gilid ng palayok. Para hindi ka mapaso. CJ! Halos ayos na. Ibalik mo ang kawali. Ibigay. Itong asin ay pinalitan ko dati sa isang orsi. Tikman mo, masarap ito. Masarap, napakasarap. Kumain ka, pero huwag masyadong marami. Kapag sobra, magkakaroon ka ng pagtatae. Ganito dapat hawakan ang chopsticks. Kapag mas madalas mong gamitin, mas magiging sanay ka. Kayang-kaya mong abutin ang langit. Nais ko lang na hindi kita malimutan habang buhay. Huwag nang lumingon, umiti sa libo-libong tanawin. Ang bango ng amoy. Lalala. Oh. Sayang, walang ibang pampalasa. Kung meron, mas masarap sana. Patayin ang apoy, handa na tayong kumain. Bailing, tikman mo. Hey! It's it, masarap. Kahit walang ibang pampalasa. Pero masarap pa rin ang lasa. Sakto ang lasa. Mas masarap sana kung may kaunting sili. Akala ko, masarap pala ang nilutong itlog. Malasa at mabango. Walang kahit anong lansa. Iba ito sa piniritong itlog. Bawang at amoy karne ang naririnig. Mas masarap ito kaysa sa inihaw na karne. Ang dami ng mga pagkain na ito. Pero hindi pa rin sapat para mapuno ang mga puwang sa ngipin ko. Pag-ibig na nag-aasam. Naghihintay na ang mga bulaklak ay mamukadkad sa buong kalangitan. Masarap kahit walang ibang pampalasa. Ngunit masarap pa rin ang lasa. Tamang-tama ang lasa. Kung naglagay lang ng kaunting sili, mas magiging masarap pa ito. Kumain ka na ba? Rangjengzuo, isipin mo ulit. Kumain na ako ng natira, kaya ayos na. Sa totoo lang, ang mga lalaki ay kayang hindi kumain ng 2 o 3 araw pagkatapos ng isang pagkain. Kung may sakit ako, kaya kong magluto. Pero ayaw ko talagang maghugas ng pinggan. Siksiksi ay pagod na rin sa pagluluto.
Magpahinga ka muna. Ako na ang mag-aayos nito. Mamaya, sasamahan kita maghilamos. Ikaw ang pinakagusto sa kalinisan. Ang sarap ng pakiramdam. Ayoko, gusto kong matulog ngayong gabi. Wala akong gagawin ngayon. Yayakapin lang kita habang natutulog. Baka manghina ako. Bailing. May sasabihin ako sa'yo. Esa, sabihin mo. Sa seremonya, nagising na ako sa puting kapangyarihang pampakalma. Kaya sa araw, hindi ito nakikita. Akala nila hindi ako nagising. Ako rin, nadiskubre ko lang kalaunan. Ayokong magpasok ng gulo. Walang nagsabi. Gamitin pa ang pulseras na ito para itago ang mga numero. Na iyon sa 3 simbolo na ibinigay sa iyo. Dahil ito ay nakapagbigay sa iyo ng ginhawa. Kailan mo ito natuklasan? Kahapon, habang nag-iinuman kami. Bakit hindi ko alam? Hindi ka ba galit? Nagtatago ako sa iyo. Nakikinig ako, sabihin mo. Hindi talaga ako taga dito. Dati akong galing sa ibang kontinente. Namatay ako sa isang aksidente at napunta rito. At sinakop ang katawan ng isang babae na tinatawag na Yongxi. Huwag mong sabihin ito sa iba. Mukhang kailangan kong humanap ng ilang mataas na antas na ama ng hayop para kay Xixi. Ngayon, hindi na tayo matatakot kay Xixi. Ito ay tungkol sa pagkakalantad ng banal na magnet. Sa bagay na ito, sumusunod ako. Bumalik tayo sa tribo bukas. CJ! Matulog ka na. Iwanan mo na sa akin ang natitira. Ako ay may asawang babae na hayop. Saan pupunta ang Panginoon? Saan man ako napunta, natural lang iyon. Tiyak na tatanggapin ako ng tribo ng mga leon. Bagaman pinahahalagahan ng kontinente ng mga hayop ang mga babae, nagsasalita pa rin ito sa pamamagitan ng lakas. Mabuti na rin na pupunta sa tribo. Malapit na darating si Yanni. Sa oras na iyon, magkakaroon ng 2 araw sa langit. Walang paraan para makalabas at manghuli dahil sa init. Susunod ay tagtuyot. Kulang ang pinagkukunan ng tubig. Dahil sa init na ito, magiging mahirap ang buhay ni Xixi. Kailangan kong humanap ng ilang mga tagapangasiwa para kay Xixi, upang makabuo ng 5 kakayahan, para maprotektahan siya ng maayos. Saan ang lungga ng maliit na babae sa Yongxi? Gabayan ng Xianxi. Saan ang lungga ng maliit na babae sa Yongxi? Gabayan ng Xianxi. Bakit hindi pa bumabalik ang maliit na babae? Nasaan na ang maliit na babae ng Huxiao Yongxi? Hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito. Hindi ko pa siya nakikita. Mukhang matagal nang umalis ang batang babae. Mahina na ang amoy sa loob. Bakit kayong dalawa magkasama kayong dumating? Punong tribo. Ngayon po, nagdala kami ng mga gamit para kay Yongxi. Pero wala siya sa yungib. Pumasok ako para tingnan. Mahina ang amoy sa loob. Mukhang matagal na siyang umalis. Xiling, Shifeng, kayo ang nagbantay sa pasukan ng tribo kahapon. Napansin niyo bang lumabas si Yongxi, yung batang babae? Punong tribo pagkatapos nilang umalis kahapon. Lumabas din si Yongxi na may dalang mga gamit. Naghuhukay ng damo sa tabi ng sapa. Nakita niyo ba ang maliit na babaeng bumalik sa tribo? Wala, hindi namin ito napansin. Isa lang siyang walang silbi. Hindi kami nag-alintana. Walang silbi. Isa rin siyang babae. Sinusuportahan siya ng tribo sa loob ng maraming taon. Nawala na lang. Sino ang karaniwang kaibigan ng punong angkan na si Yongxi? Mas mabuting magtanong tayo. Alam na namin ito. Pinakamabuting kaibigan niya si Duo-Duo. Saan man, magkasama sila. Sige, tanungin natin si Duo-Duo. Siguradong nandyan siya sa tribo. Huhuhu. Sino ang maliit na babae na si Duo-Duo? Puno, hinahanap mo si Duo-Duo. Nasa pahinga pa siya. Bakit lagi kang kasama si Duo-Duo? Alam mo ba kung saan pumunta si Yuxi na maliit na babae? Sa mga nakaraang araw, nagkaroon ng ugnayan si Duo-Duo sa amin. Wala pa kaming pagkakataon na hanapin si Yuxi na maliit na babae. Yung 2 lalaki sa tabi ng pinuno ay mga kapareha ng maliit na babae sa Yongxi, di ba? Sayang at hindi nagising ang kakayahang magpatahimik ng maliit na babae sa Yongxi. Sa ganitong malaking tribo ng mga leon, hindi man lang makapagbantay ng isang babae. Ang mahalaga ay natuklasan ito ng mga lalaki mula sa ibang tribo. Hindi na bumalik ang maliit na babae sa Yongxi mula kahapon.
Tara, tanungin natin si Dodo kung alam niya. Ah! Ek! Anong puno ang kaya mong akyatin? Si Yongxi ay isang mahina at nagtatanggol na babae. Ano ang gagawin kung makatagpo siya ng mabangis na hayop o ligaw na aso? Maraming mga batang babae. Magpakatatag ka muna. Lumabas si Yongxi pagkatapos magpahinga kahapon. Hanggang ngayon ay wala pa rin bumabalik. Natatakot akong masama ang mangyari. Nakakagalit. Dahan-dahan ka, Doo-Doo. Shi Lu. Kayo ba ang mga asong Diyos na itinugma kay Yongxi? Bakit kayo nakipaghiwalay kay Yongxi kahapon? Alainan. Sige na, sige na. Si Doo-Doo, naiintindihan din niya ang paliwanag nila. Saan pa kaya siya pupunta? Hindi siya umuwi buong gabi. Hanapin natin siya. Sana makita natin siya. Magpapadala ako ng ilang lalaki para maghanap sa paligid. Sino ang ibang ama ng hayop ni Patriarka Yongxi? Si Xian. Dapat kahapon ay nakipag-ugnayan na siya kay Shirley. Maganda, napakaganda. Mga bayani sa katapusan ng mundo, umalis na tayo. Shirley. Alainan. Shirley, lumabas ka dito. Anong kailangan ninyo dito? Na maingay at nakakaabala sa amin. Shirley. Diyos ko, ang lakas naman ni Dodo na babae. Tama bang saktan mo ako? Makikipaglaban ako sa'yo. Masamang babae, matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Pinapahintulutan mo ang sarili mong akitin ang asawa ng iba. Nakatayo ka lang dyan habang pinapalo ako. Ano, gusto ninyong makialam sa away ng mga babae? Ing Liuan Cheng. Huwag ninyong hawakan ang aming pinuno. Parehong ika-4 na antas ang dalawang asawa ni Xueli. Hindi kami mauwi sa pagkatalo. Mahalin mo ako ng higit pa tingnan mo ako. Mahalin mo ako ng higit pa tingnan mo ako. Kalori, kalori, kalori. Kalori, 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 kalori. Itigil mo. Ano ang ginagawa ninyo? Itigil mo ano ang ginagawa ninyo. Anong ginagawa ninyo? Malapit na ang tagtuyot. Bawat isa sa inyo, hindi pa ba kayo naghahanda ng pagkain? Bakit kayo nakatayo dyan? Hindi ba kayo dapat agad na paghiwalayin silang dalawa? Pangulo, kailangan mong ipaglaban ang aking karapatan. Si Doo-Doo, kasama ang kanyang asawang Halimaw, ay nagpunta rito para murahin ako. Sinaktan pa ako dahil nakita nila si Xian na umalis. Nang manghuli siya, saka lang siya naglakas loob na bulihin ako. Hindi ko talaga gusto ang ugali niya, na parang mahina at walang laban. Pero sa likod, hindi siya nagkulang sa pangbuli kay Yongxi. Ngayon, nakuha pa niyang agawin ang alaga ni Yongxi. Pinapapunta siya kay Yongxi para makipaghiwalay. Kung hindi ko siya papaluin, sino ang papaluin ko? Sige na, mali kayong lahat. Sige, itigil na natin ito. Yung kasama ni Sherry, dalhin mo ang iyong babae sa albularyo para magpagamot. Graphite, bitawan mo na siya. Sige, kung kailangan niyong magpatingin sa albularyo, magpatingin na kayo. Yung mga dapat umuwi, umuwi na kayo. Kung sakaling mangyari ulit ang gulo, lahat kayo, tumayo kayo sa altar ng sakripisyo at yumuko. At saka, sa mga babae, huwag na kayong lalabas ng tribo nitong mga nakaraang araw. Para maiwasan ang aksidente. Uwi na kayo. Doo-Doo, hintayin mo ako. Hindi kita palalagpasin. Alainan. Kagabi puno na puno. Ngayon, ayos na lahat. Siksi, gising ka na. Nakaayos na lahat ng bagay. Sagana ang mga bulaklak sa kalangitan.
Nais ko lamang na makasama ka sa isang buhay na hindi malilimutan. 快洗洗脸吧。 Sobrang maasikaso ng serbisyong ito. Talagang gusto ko nang mamuhay na nakabuka ang bibig para sa pagkain. At nakataas ang kamay para sa damit. Lalala. Kanina umaga, naghanda ako ng pritong karne at sabaw ng itlog na mailigaw na gulay. Ang sabaw ng itlog na mailigaw na gulay ay mula sa sinabi ni Siksi kahapon. Hindi ko alam kung magugustuhan ba ito ni Siksi. Kahoy. Ah, mahal, napakabuti mo. Sobrang gusto kita. Talagang napakabuting asawa. Ano ang asawa? Alainan. Ang asawa ay nangangahulugang beast husband. Nalimutan ko lang saglit. Narito ang mundo ng mga hayop. Yongxi, wala nang problema ang binti mo. Ilang araw lang at ayos na lahat. Hindi naman dahil magaling siya sa medisina. Sadyang malakas lang ang kanyang kakayahang makabawi. Pero okay na rin ito. Kung may peklat pa sa binti, hindi ito maganda tignan. Tapos na. 已经好了。 Magaling ang medisina ni Siksi. Kumain ka muna, tapos dadalhin kita pabalik sa tribo. Ang sabaw na ginawa ni Bailing ay hindi naman mas masama kaysa sa ginawa ko. Sobrang galing niya sa pagluluto. Isang beses lang akong nagsalita, natutunan na niya. Medyo nakakasilaw ang sikat ng araw sa labas ng yungib. Bailing, tingnan mo. May bihirang halamang gamot doon. Ang kapalaran ng mundo ay hindi binibigo ang mga nagmamahalan. 白灵，你戴上花环真好看。 Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa buong kalangitan. Hangad ko lang na makasama ka habang buhay at hindi makalimot. Huwag nang lumingon, umiti sa harap ng napakaraming tanawin. May taong pumasok sa ating tribo. Ah! Ano bang ginagawa ng mga pinuno? Bakit ganito kalaki ang kanilang paghahanda? Si Bailing, ayos lang. Totally nakalimutan ko ang pagkatao ng White Stray Snake Beast. Mga pinuno, huwag kayong mag-alala. Ito ang aking beast husband na si Bailing. Hindi siya masamang hayop. Yongxi, maliit na babae. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Naging sobrang nag-aalala kami. Ay, kahapon, nalaman ni Duo-Duo na nawala ka. Hindi lang niya tinawag ang Wolf Night Teacher. Pinalo pa niya ang Blood Moon na babae. Alam ko na, punong tribo. Hindi na mangyayari iyon. Oh, tama nga. Yongxi, maliit na babae. Gusto mo bang lumipat sa mas malaking yungib? Sabi ko nga, isa akong walang silbing babae. Paano ako magkakaroon ng karapatang tumira sa mas magandang yungib? Bailin, gusto mo bang lumipat? Jason, nakikinig kay Siksi. Kung gusto mong magpalit kami, magpapalit kami. Ay, salamat sa kabutihang loob mo, pinuno. Hindi na kami magpapalit. Ayos naman ngayon sa yungib. Mas gusto pa rin namin na kami ang umalis. Medyo maliit nga ang yungib. Hindi rin kasya ang dalawang tao sa sarili kong maliit na higaan ng damo. Alainan. Siksi, lumabas ka muna at maglaro. Aayusin ko muna ang loob ng kuweba. Gawin natin ito ng magkasama. Hayaan natin si Bailing na magtrabaho mag-isa. Nahihiya rin naman ako, hindi ba? Yongxi. Yongxi. Yongxi, andyan ka ba sa loob? Si Duo-Duo, siya ang mabuting kaibigan ko. Tara, tingnan muna natin. Yongxi, sa wakas nakauwi ka na. Akala ko. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Hindi mo na kailangang tulungan siyang makabalik. Nandito na ako, Duo-Duo. Ayos na ang lahat. Walang anuman. Alainan. Ah, talagang nakahanap ka ng ahas na hayop bilang tagapag-alaga. Talagang maganda ang itsura. Ganoon ba talaga kaganda ang mga ahas na hayop? Kumusta, maganda ba? Siksi. Sama-sama tayo sa mga kaibigan. Ayusin ko muna ang bahay. Sige, pagod na pagod ang aking malaking ahas. Hihi. Hihi. Lalala. Lalala. Mukhang maganda ang lugar na ito. 似乎还不错。
Kumain kayo ng prutas. Sabihin mo sa akin, ano bang nangyayari sa iyo? Pumunta ako sa labas para mangolekta ng mga halamang gamot. Tapos naligaw ako. Nakita ko si Bailing. Alam kong hindi ko alam ang daan. Bakit ka naglalakad ng walang direksyon? Noong nakaraan, hindi ba't si Shimi ang kasama? Kailangan natin ito para makabalik sa tribo. Ang mga babae ay karaniwang hindi umaalis sa tribo. Hindi talaga nila alam ang daan. Walang lalaking kasama kapag lumabas. Hindi nila mahanap ang tribo. Sige na, Dodo. Alam ko na mali ako. Dodo, narinig ko sa pinuno na napakatapang mo. Para sa akin, pinagsaluhan nila si Wolf Knight at Teacher Roar. At si Sherry, pinagsaluhan din nila. Yethi, ikaw na walang konsensya. Kahapon narinig kong nagalit sila sa iyo. Hindi ka pa rin nagpakita. Nagalit na ako. Pumunta ako at pinagsasampal sila. Pero may konting konsensya pa sila. Alam kong hahanapin kita. Si Sherry. Si Swan Sherry. Dinala ko si Shaimu at ang bagong Beastmaster na si Ingli. Nakita ko siya at ang dalawang bagong beast sa kuweba. Bukas ang mga ugali ng mga beastman. Siyang pinagtitinginan. Talagang nahihiya at galit siya. Sobrang nagalit ako. Dahil sa mga nanonood na Orsi. Ano nang nangyari pagkatapos? Nang lumabas si Sherry, hinablot ko ang kanyang buhok. At malakas ko siyang sinampal ng ilang beses. Nag-away kami sa lupa. Wala siyang laban sa akin. Nasa ilalim ng akin siya'y pinapalo. Walang silbi ang pagtawag sa kanyang asawang hayop. Hanggang dumating ang pinuno ng tribo, tumigil ito. Si Sherry ay labis na napahiya sa akin. Ha. May nagbabayad ng utang na loob para sa akin. Talagang nakakagaan ng loob. Sobrang saya na andyan ka, Dodo. Salamat sa aking mabuting kaibigan dito sa Beast World. May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Seryoso ka ba? Wala lang. Mahina-hinaan mo ang boses mo. Ang lakas ng boses mo, gusto mo bang malaman ng buong tribo? Si Yongsi pala ay isang banal na babae. Kaya pala naaalala siya ng Diyos ng mga hayop. Naghanda pa siya ng 3 pinakamalakas na lalaking halimaw sa tribo. Hayaan silang magsisi. Huwag na silang patawarin sa hinaharap. Siyempre, hindi. Huwag mong sabihin ito sa iba. Sapat ng alam mo. Alam ba ng nasa bahay nyo? Nalaman lang niya pagkatapos nating magka-partner. Ay, mabuti naman. Yongsi, narinig ko na ang mga ahas ay ganoon. Totoo ba yon? Ha. Bakit lahat ng bagay tinatanong mo? Hindi ba't sabi nila na ang mga babae ay hindi pipili ng ahas? Sabihin mo nga, totoo ba ito? Gusto mo bang malaman? Kapag naghanap ka rin ng ahas na hayop bilang tagapag-alaga, doon mo malalaman, di ba? Alainan. Duo, nasaan ang iba mong tagapag-alaga? Ilang araw na ang nakalipas. Dumating na yata lahat ng mga napiling ama ng hayop ni Duo. Malapit nang bumalik sina Ingli at Muye mula sa pangangaso. Duo, nandito na ako. Nakabalik na kayo. Yongsi, ito si Ingli. Ito si Muye. Duo, sa akin ka matutulog ngayong gabi. Ipagluluto kita ng masarap na pagkain. CJ. Shimo, mamaya pupunta tayo sa bahay ni Yongsi para kumain ng masarap. Tara na, umalis na tayo. Bailin, mamaya imbitahan natin si Duo na kumain, pwede ba? Sige, sakto pagbalik natin. Hindi ba't nakahuli tayo ng 2 magical beast? Aayusin ko muna ito. Hindi na kailangan. Nagdala kami ng 2 halimaw. Ako, wow, Yongsi. Gagawin ko rin ang kuweba na ganito pag uwi ko. Siyempre, pwede. Bailin, magluto tayo ng inihaw na karne. At magluto pa ng nilagang kawat, okay ba? Yexad, hindi ito sapat. Gawin na lang natin lahat na inihaw. CJ, Sixi, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Magpahinga ka na. Hey! Yongsi, anong sabaw ito? Mas mabango pa ito kaysa sa nilutong gulay na itlog mo. Ang karne na ito ay karne ng mabalahibong halimaw. Ito ay mga buko ng kawayan. Tumutubo ito sa tabi ng mga puno. Gusto ko rin at masarap ang sabaw na ito. Natutunan ko na rin ang paraan ng paggawa ng sabaw na ito. Gagawin ko ito para sa iyo sa susunod. Kailangan na nating umalis. Dalhin mo ang mga buko ng kawayan para kainin mo. Salamat, Yongsi. Yongsi, aalis na ako. Bukas, babalik ako sa iyo. Sige, bukas hihintayin kita. Ngayon, mag-aani tayo.
Pagkalipas ng ilang panahon, lalong umiinit ang araw. Hindi na tayo makakalabas. Habang malamig pa ang panahon ngayon, mag-imbak tayo ng mas maraming prutas. Yongxi, tingnan mo. Ang dami ng prutas dito. Nakikita mo ang dami nating nakuha ngayon. Sayang, hindi tumatagal ang prutas. Kung hindi, mas marami pa sana tayong maimbak. May paraan ako para maimbak ang mga prutas na ito. Maaari tayong maghanda ng mas marami. Yongxi, seryoso ka ba? Gaano katagal talaga? Talagang susubukan natin pag nakauwi na tayo. Kung magtagumpay tayo, hindi magiging problema ang magtagal hanggang sa susunod na panahon ng asin. Ay, napakabuti naman. Kaya't magkakaroon tayo ng isa pang uri ng pagkain. Ang paggawa ng prutas na dilata ay talagang nakakapagod. May kasiyahan dito. Tara na, tara na. May isang outbreak ng female insect disease sa harap. Xiaoxi, bilisan mong tulungan. Dati rin ang orihinal na may-ari ay kumakain ng hilaw na karne at umiinom ng hilaw na tubig. Paano ko nalimutan iyon? Manggagamot, tulungan mo si Mina. Iligtas mo ang aking babae. Hindi sa ayaw kong tumulong. Kundi hindi ko talaga kaya. Pwede kong subukan. Hindi ko akalaing siya ang inutil na iyon. Kung ang manggagamot ay walang magawa, siya pa kaya. Handa ba kayong subukan? Delikado na ang kalagayan ni Mina. Kung maghintay pa tayo, hindi na siya maliligtas. Subukan mo na. Basta mailigtas si Mina. White phosphorus, ibigay mo sa akin ang malaking bilog na kalabasa na nahanap natin. Hatiin mo ito, kailangan ko ang mga buto sa loob. Ubo. Salamat sa iyo, Yongxi. Salamat sa pagligtas kay Mina. Bata, nagawa mong pagalingin ang sakit ng bulete. Noon, ang sakit ng bulate ay parang isang malubhang sakit. Hindi talaga magagamot. Biyaya ito ng Diyos ng mga hayop. Tiyak na ito ay kakayahang ibinigay ng Diyos ng mga hayop. Salamat sa Diyos ng mga hayop. Yongxi, talaga bang pwedeng tumagal ng ganito katagal ang prutas sa garapon? Siyempre, basta maayos ang pagkakaselyo. Hanggang sa susunod na mainit na panahon, walang problema. Diyos ng mga hayop, ang sarap naman nito. Maasim at matamis. Hiwain lang ng manipis ang prutas, pakuluan sandali tapos hanguin. Ibilad sa araw ng 3 araw, tapos na. Tandaan ko na lahat. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Pagbalik mo, huwag kalimutang kumain ng buto ng kalabasa para sa bulete. Alam na namin, aalis na kami. Ito ang kabayaran para sa iyo, patawad. Salamat sa inyong paghahanap sa akin. Nakuha ko na ang kabayaran. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Walang dapat bayaran ang bawat isa. It said, hindi sila bagay sa'yo. Ayos lang na nailabas mo ang sama ng loob mo. Ikaw lang naman ang laging may magandang tingin sa akin. Ang siksi ko ang pinakamabuti. Siksi, anong balak mong gawin sa hayop na ito? Pwede nating i-marinate ito sa asin. Pwede rin gawing pork jerky, tapa o tinapa. Yongxi, sandali lang, maliit na babae. Narinig ko sa manggagamot na napagaling mo ang sakit ng mga bulate. Talagang pinagpala ka ng Diyos ng mga hayop. Kung magsalita ka lang. Huwag kang maghawak-hawak. Ano nang sinabi mo? Pati ang karne, pwedeng itago hanggang sa taglamig. May matalinong tao na tayo. Punong lipi, maupo ka muna. Dahan-dahan nating pag-usapan ang bagay na ito. Hayaan ang mga matatanda na matuto. Sa ganitong paraan, makakatulong din sila sa tribo. Sige, aayusin ko na ito. Sisi, malapit na ang tag-init. Kailangan kong manghuli ng mas maraming hayop. Gaano katagal ka bago makabalik? Kung mabilis, 3 araw ng araw. Kung mabagal, 5 araw ng araw. Babalik ako agad. Sarap nito. Nandito na ang mga tao mula sa Yongxi. Sundan niyo ako. Magsimula tayo sa pagtatayo ng lutuan. Kailangan pumili ng maaliwalas na lugar para sa lutuan. Kailangan din ng puwang para sa usok. Sundan niyo ako. Magsimula tayo sa pagpili ng prutas. Itong mabuting bagay na ito. Kung paano ito ikakalat ay bahagi ng pag-aasin ng prutas. Tanging tao ang nag-aasin ng prutas. Itinuro sa akin ito ni Yongxi kahapon. Sinabi ko ito sa inyo ng buo. Susunod, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng mantika. Paano ito itatago. Oy. Salamat, Guro Yongxi. Ayos na, ayos na.
Ay, namimiss ko si Bailing. Balikan ang buhay na ito. Hey, sinasabi ko sa'yo, sobrang kuripot mo. Hindi ba't konting karne lang yon? Kailangan mo bang habulin ako at saktan? Pwede bang huminto muna tayo at mag-usap? May natira ka bang karne? Pahingi pa ulit ng kaunti. May panganib. Si Haring Halimaw yan. Hindi pwede, palakas ng palakas at bumibilis ang mga halimaw na to. Huwag puro takas na lang. Anong gagawin natin? Mukhang mas malakas siya kaysa sa atin. Hindi naman pwedeng makipagsabayan tayo ng lakas, di ba? Pareho kaming nasa antas 7. Tingnan mo ang dami ng mga halimaw. Mukhang ang hari ng mabagsik na nilalang ay hindi bababa sa antas 8. Kailangan nating gumamit ng talino. Karamihan sa mga kakaibang nilalang na ito ay walang katalinuhan. Hindi pa natin alam kung saan nagtatago ang halimaw na iyon. Ngayon, ang magagawa lang natin ay subukang ilayo sila. Paghiwa-hiwalayin at labanan. Bagamat medyo mapanganib, ito rin ang tanging pagkakataon natin. Makikinig ako sa'yo, sana magtagumpay tayo. Alainan. Salamat. Kung may susunod pa, bahala ka na. CJ. Ito ang hari ng mabagsik na hayop. Talagang mabagsik. Mukhang may 9 na antas, mag-ingat ka. 9 na antas ng halimaw. Mukhang sa pagkakataong ito, buhay o kamatayan. Hindi mamamatay ako. Ano na ang mangyayari sa aking siksi? Ngayon, hindi tayo ang kakain sa kanya. Kundi siya ang kakain sa atin, ibibigay natin ang lahat. Hindi maganda. Walang silbi ang kapangyarihan sa kanya. Enye. Wag nang sayangin ang kapangyarihan. Kailangan na nating lumaban ng diretsyo. Hey ha. Yeah. Uh. Ang sarap mabuhay. Uy, sabi mo nga, magkaibigan na tayo sa hirap at ginhawa. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Bailin. Ang pangalan ko ay Lanpo. Hi Bailin. May natitira ka pa bang jerky?
Pakain sa ahas. May natitira pa ba? Dagdagan mo pa. Sobrang kapal ng mukha. Yung karne na ayaw kong kainin. Lahat ay kinuha mo na. Noong mga oras na iyon, ako ay lumilipad. Bigla akong nakamoy ng amoy ng karne na hindi ko pa naranasan. Ang sarap kaya agad akong lumipad papunta roon. Nakakita ko ng isang palaboy na ahas na tao na may dalang balat ng hayop. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero nakakatuwang may mga maliit na babae na pumipili ng ahas bilang asawa. Talagang kawili-wili. Ngunit hindi mo na kayang kainin ang hari ng mga mabangis na hayop. Kahit anong ibang kakaibang hayop pwede mong kainin. Ang natitira ay hatiin natin. Tandaan mong iwanan ang berdeng kristal. Ang dugo ng hari ng mga mabangis na hayop ay naglalaman ng makapangyarihang lakas. Makakatulong ito sa aking pag-unlad. Sandali lang, naubos na ang karne. Hindi pa sapat para sa mga puwang ng ngipin ko. Ang sarap, ano nang gagawin ko? Hintayin na lang nalamunin ng puting posporus. Tapos tanungin siya ulit. O kaya ipupunta ako para manghuli ng ilang hayop. Papalakasin ko si Bailing para gumawa ng kaunti. Kakagaling ko lang sa bingit ng kamatayan. Kailangan kong kumain ng marami para makabawi. Makakatulong ito sa mabilis na paggaling ng mga sugat ko. Alam ko may kuweba malapit dito. Dadalhin kita doon. Sakto, kailangan ko ring mag-level up. Salamat nga pala sa ibinigay mong purple crystal dati. Pumili ka ng isa sa mga kuweba dito. Dapat ay sinabi ko kay Bailing na pinakamabilis ay 3 araw. At pinakamarami ay 5 araw bago bumalik. Ngunit ngayon ay 1-0 araw na. Walang balita kahit kaunti. Hindi ko rin alam kung dahil ba sa sobrang pagkain ko kamakailan. Madali akong magutom. At talagang mahilig sa karne. Marahil ay dahil sa marami akong ginagawa kamakailan. Mas mabilis kapag gutom. Walang anuman. Ang puting basket ay magagamit sa paghabi ng likurang basket. Hahaha. Bata. Dali, tulungan mo ako. Bilis, ayusin mo siya ng maayos. Huwag basta-basta ilagay ang tao sa batong kama. Bakit ang bigat ng sugat? Sobrang seryoso. Naghanap kami ng mga bato sa lambak. Nakatagpo kami ng 2 unicorn na halimaw. Nadakip si Xian at nasugatan ang kanyang tiyan. Nabasag din ang kanyang binti. Si Xian, ano ang magagawa para magamot siya? Masyado malaki ang sugat. Hindi sapat ang damo para mapatigil ang dugo. Masyadong malala ang pinsala. Hindi ko siya maililigtas. Hindi, impossible. Huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka pa, talagang mamamatay siya. Kaya mong iligtas si Xian, di ba? Kumuha ng ilang tao, hawakan siya. Huwag siyang hayaan na gumalaw. Mainit, pero mabuti na lang makapal ang balat ko, hindi ako nasunog. Kailangan kong ibalik ang iyong mga organo. Masakit ito, pero hindi ka pwedeng gumalaw. Gagawin ko ito ng mabilis gamit ang buto. Sino ang may kakayahang apoy? Ako iyon. Gamitin ng leader ang apoy para sterilize ang talim ng buto. Walang alak dito. Pwede lang mag-disinfect gamit ang mataas na init. Duo-duo, maghanda ka pa ng dinurog na halamang pampahinto ng dugo. Ang manggagamot, ihanda mo ang butong karayom at pinong sinulid. CJ, bago tahiin, kailangang hugasan ang kamay gamit ang mainit na tubig para mag-disinfect. Aahitin ko ang balahibo sa tiyan mo, huwag kang gagalaw. Doktor, anong ginagawa mo? Tatahi ka ba ng palda mula sa balat ng hayop? Maaari pa palang ganitong gamutin. Talagang gusto kong sumuka. Noong dati, kapag nanonood ako ng doktor na nagtatahi sa telebisyon, akala ko madali lang. Talagang tanging ang gumagawa ang nakakaalam. Paano ito posible? Ang sugat ay tila kahanga-hangang nagsara ng hindi dumudugo. Sa wakas, huminto na rin. Huwag mo munang galawin siya. Nasugatan ang mga kalamnan at buto. Kailangan ng pahinga ng ilang panahon. UXA. Sampain, Bunty 666. 继续回了仔仔。 Kailangan kong bumalik agad.
Hey, Bailing. Sa wakas, lumabas ka na. Para sa'yo ito. Sige na. Gusto kong ipagawa sa'yo yung mga jerky na kinakain mo. Nakahanda na lahat. Gustong-gusto mo talaga yung jerky na yun. Yung mga jerky na yun, ang amo kong babae ang gumagawa. Marami siyang nagagawa. Mas masarap pa ito kaysa sa karne. Bailing, kulang pa ba ng asawang hayop ang iyong babae? Tingnan mo, okay ba ako? Ako ay isang 8 antas na dual element na beastman. Bailing, kulang pa ba ng asawang hayop ang iyong babae? Tingnan mo, okay ba ako? Pareho tayong 8 antas na beastman. At ako ay may tubig at lupa na dual element. Saka, magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Paglabas ng anak mo, di ka pa ba magbubunot ng itlog? Saktong meron na ako. Di ka na mag-aalala na walang mag-aalaga, di ba? Tama ka naman. Pero mukhang hindi pwede. Alam mo kung bakit ako isang palaboy. Magiging pangunahing hayop na asawa ba ang ahas-aso? Bakit naman? Dahil ang babaeng Panginoon ay hindi pa nagigising ang kanyang kakayahang magpasaya. Gusto mo pa bang maging alipin ng babaeng Panginoon ko? Silan po ay isang tigwalo na may doble ugnay na kakaibang kakayahan ng tigre. Tama ang pagpili niya na maging ikalawang hayop na asawa ni Siksi. Pagkatapos mga naksiksiksi, gusto kong magbuntis ng itlog. Sa tulong nito, hindi ko na kailangang mag-alala sa kaligtasan ni Siksi. Walang pampakalma. Pero kapag naisip ko ang mga masasarap na pagkain, hindi ko naman ito maiiwasan. Mahalaga pa rin ang pagkain. Makakahanap ako ng pampakalma sa mga nakatatanda sa bahay. Kahit na hindi ito gaanong epektibo. Pero mas mabuti na iyon kaysa wala. Wala namang pampakalma, di ba? Wala akong pakialam. Basta hindi ka nagsisisi. Tara na. Pero sa talino mong yan, medyo nag-aalala ako. Pero hindi na rin pwedeng umatras ngayon. Kaya kailangan mong kainin itong chicharon. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang iniisip mo. Masarap ako. Pero hindi ako tanga. Dodo, bakit ang bait mo? 怎么这么好啊？ Huwag kang umiyak. 哇， Kapag masyado kang umiyak, hindi ka na maganda. Ganyan nga. 对吗？ May anak ka na. 啊， Basta magpahinga ka ng maayos. Kumain ka ng mabuti. Hindi mo na kailangang alalahanin ang ibang bagay. Simula sa araw na ito, opisyal nang nag-activate ang housekeeper mode ni Duo-Duo. Bigla kong naalala ang sinabi ni Xian tungkol sa bato nung nasugatan siya. Kailangan kong magmadaling tanungin ang pinuno ng tribo. Sasama ako sa'yo. Ano man ang mangyari, hindi kita papayagang lumabas mag-isa. Get up, get up. Wala akong gana pansinin ang mga komplikado niyang tingin. Basta mabuti siya kay Xian, sapat na iyon. 就够了。 Magandang araw, punong tribo, magandang araw, pari. Ayos, halika, pasok kayo. Lalong umiinit ang panahon. Huwag kayong masyadong mainitan. Narinig ko kay pinuno na natuklasan na raw ang mga bato noong araw na iyon. Tama ba? Kung hindi mo ako hinanap, siguradong ako ang pupunta sa iyo. Nalinis na ang mga halimaw doon. Pero paano natin aasikasuhin ang mga batong iyon? Diretso na lang ba natin dadalhin pabalik at gamitin, sa totoo lang? Tumubo ang mga batong iyon. Napakapait at napakainit. Nandito ako para pag-usapan ito. Hindi pwedeng kainin agad ang mga batong iyon. Kailangan munang iproseso bago gamitin. O, paano ba dapat iproseso? Madali lang, durugin lang ang mga batong iyon. Tapos ilagay sa palayok na bato at pakuluan. Hintayin mong matunaw ang asin. Tapos itapon ang mga sediment sa asin. Iwanan lamang ang asin. Pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagpapakulo. Hanggang ang asin ay maging puting kristal. Pagkatapos ay ilagay ang mga kristal sa kawayan para itago. Ganito maiiwasan ang pagkatubig ng kristal. Hahaha. Yongxi, tingnan mo, wala pa tayong nagagawa. Natatakot tayong hindi maganda ang kalalabasan. Tingnan mo, pinapabalik ko ang ilang mga bato. Tapos ikaw ang gagawa nito para makita namin kung paano. Walang problema, pangako ko sa inyo. Nakapag-usap na tayo tungkol dito. Gutom na rin ako. Kailangan na nating bumalik para kumain. Salamat! Nandito ka na, malaking ahas. 终于回来了， Miss na miss kita. 你啊 Miss din kita, Siksi. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat iniwan ka sa ganitong pagkakataon. Ikaw ang nahirapan, Siksi. Alam mo naman. Gusto ko sanang sorpresahin ka pa. Kapag nabuo na si Baby, magkakaroon na ng koneksyon ang Beast Token at si Baby. Maraming salamat sa pinuno at sa pari. Sa pag-aalaga kay Siksi nitong mga araw na ito. Para sa inyo ang mga ito. Umuwi na tayo.
May inihanda akong sorpresa para kay Xi. Talaga, tara na tayo. 快走。 Hintayin mo ako. Magandang ani natin sa labas ngayon. Gaano katagal na? Nasa ikaw na sa ikawalong antas. Nagdala ka pa ng isang ikawalong antas na orsi. Talagang hindi maliit ang ani. Salamat sa pag-aalaga ninyo kay Yongxi. Ito ang pasalubong. Bailing, masyado kang magalang. Si Duoduo ay itinuturing si Yongxi na kapatid. Walang kailangan sa pasalubong na ito. Kung hindi, magiging estranghero tayo. Ito ay isang 6 na antas na halimaw. Kahit gaano pa man kalapit ang relasyon, kailangan itong ipahayag. Ito ay talagang isang 6 na antas na halimaw. Kaya't hindi na ako mag-aalangan na tanggapin ito. Iyan ay isang 6 na baitang na halimaw. Ang laman at dugo nito ay magandang bagay para sa atin. Bailing, dinala mo na ang maliit na babae. Kumusta, Ginoong Inang? Ako si Lanpo. Dinala ako ni Bailing para maging pangalawang asawang hayop mo. Ano, hindi mo ba ipapaliwanag? 试一下。 Bumalik na tayo. Mukhang gustong-gusto ng aking siksi si Lanpo. Nakatitig silang lahat. Sige, bumalik na tayo. Pagkatapos, pag-usapan natin. Wow, wow, ang gwapo niya. 好好看。 Talagang kahanga-hanga si Yongxi. May isang malakas na ahas na hayop, hindi ba? Ang unang tagapag-alaga ng hayop ay umalis. Nakatagpo pa siya ng isang katulad na malakas na lalaking hayop. Sobrang naiinggit ako. Kailangan ipaalam sa babae ang ating lakas. Paano tayo makakatingin sa ibang tagapag-alaga ng hayop na nakatulala? Alaynan. Anong nangyayari? Bakit ko naramdaman ang panganib? Sa tingin ba ng amo natin, hindi tayo maganda? Hindi, nangangako ako, hindi ganoon. Pero tulala ang amo habang nakatingin sa atin. Hindi pa tayo kailanman tinitigan ng amo ng ganoon. Pinapansin ko lang kayo. 上一下。 Wala akong ibang ibig sabihin. Pagsasaya. Ngayon, tayo tatlo ay maglilingkod ng mabuti sa ating ginang. Upang maramdaman mo ang aming kabutihan sa iyo. Kiming. Walang nakarinig sa sigaw ni Duoduo. Nang muli siyang lumabas mula sa yungib. Ay 2 araw na ang nakalipas. Napakalaking bagay nito. Hindi mo man lang sinabi ng maaga. Siyempre, matalino yan. Hindi yan tanga, okay. Baka magbago ka ng isip. Saan ba ako nagsabi na magbabago ako ng isip? Nagsalita lang ako ng kaunti. Bakit ang laki ng reaksyon mo? Magluto ka na. Ay. Nakahanda na ang pagkain. Maaari na tayong bumangon at kumain. Asan si Bailin? Nandito ako, kanina ay nagpuputol ako ng kahoy sa labas. Anong nangyari? Kailangan baniksik na dumumi. Medyo madilim na sa labas. Bubuhatin kita. Lanpo, ihanda mo ang tubig. Pagbalik ni Siksi, kailangan niyang maghugas. Ang bango. Siksi, tikman mo na. Ito ay ginawa namin ni Bailin. Salamat sa inyong pagsisikap. Kumain din kayo. Kumain tayo ng sabay-sabay. Mas masarap ang pagkain kapag sabay. Sobrang sarap. Sobrang sama niksik si Bailing. Ni hindi man lang ako pinakain habang ginagawa niya. Ang kawawa ko naman. Kung kakain, isara mo ang bibig mo, ang ingay. Kumain ka na, ahas, kumain ka pa ng 吃 marami. 吧，多吃点儿。 Kami, mga puting espiritu, ay hindi naman nakakatakot. Roar! Likset, anong karne ito? Hindi ko pa ito natikman dati. Napaka-tender ng laman. Kapag kinakain, may dalang mainit na agos. Ikaw ay nagdadala ng mga anak. Hindi komportable ang maligo mag-isa. May asul na espiritu pa sa kuweba. Ano ang gagawin kung makita niya? Paano tayo matutulog ngayong gabi? Tama, paano matutulog ang tatlo? Kailangan ko bang mamuhay na parang may yakap sa kaliwa at kanan? Matulog ka sa bungangan ng kuweba. Ayoko, ako rin ay asawa ni Siksi. Ayokong matulog sa bungangan ng kuweba. Nagkamali ba ako? Nakakabahala talaga ang katalinuhan ng taong to. Ganito na lang tayo matulog ngayong gabi. Bukas na lang tayo maghukay ng bagong kuweba. Palitan na lang tayong dalawa sa pag-alaga kay Siksi. Hintayin mo ako, babalik agad ako. Punong pari.
Oh, Yongxi, nandito ka na. 你来了。 Punong pari, ito ang aking asawang hayop. Wala pa siyang kapareha. Siya ay dinala ni Bailing, ang pangalan niya ay Lanpo. Isa siyang 8 antas na hayop. Punong pari, nasaan si Yanshi? Nasa yung kuweba sa tabi. Nakahanda na ang mga bagay na kailangan mo. Kumuha kayo ng ilan. Una, kumuha ng malinis na malalaking dahon. Pagkatapos, durugin ang mga batong ito sa mga dahon. Mas pino, mas mabuti. Ikaw ang mag-apoy. CJ. Hintayin mong kumulo ng lubos ang tubig. Ilagay ulit ang dinurog na asin. Pakuluan ito sa malakas na apoy. Punong tribo, maaari ninyong tikman. Napakapuro ng alat nito. Wala na ang dating mapait at mapakla. Mas maganda pa kaysa sa nakukuha natin mula sa mga taong dagat. Sa mga asin na ito, hindi lang tayo makakapagpreserba ng karne. Pwede pa tayong makipagpalitan ng mga bagay sa ibang tribo. Yongxi, tunay kang swerte ng ating tribo. Ginagawa ko lang ang nararapat. Lahat ng dapat ituro na ituro ko na. Ang natitirang proseso ng paggawa, ipinapaubaya ko na sa inyo. Ayos, natutunan na nila lahat. Ang natitira, kami na ang bahala. Sige, pinuno. Sige, abala na kayo. Wala naman akong ginagawa. Pupunta lang ako sa manggagamot. Ha ha ha. Aba. Kahit ang pinuno ng tribo naiinggit sa akin. Ah. Ikaw. Ayaw mo sa akin. Hindi ako ayaw, hindi lang ako handa. 我还没准备好呢。 Huwag kang tumawa, kailangan kong bumangon. Anong tawa-tawa? Ayos lang, isi-isi, huwag kang magalit. 细细不气啊。 Susuotan ko si isi-isi. Yeswe, ayoko sa'yo, malaking pervert. Iliko mo ang ulo mo, ako na lang ang magsusuot. Pupunta ba tayo sa pila? Bubuhatin kita. Sa wakas, hindi na ako kailangang maglakad. Yakap. Nasaan si Baiying? Karaniwan, paggising ko, nandyan siya. Sabi ni Bailin, wala nang pampalasa sa bahay. Lalabas siya para kumuha pa ng kaunti. Dapat ay malapit na siyang bumalik. Naghanda ako ng inihaw na karne para kay Siksi. Sana matikman din ni Siksi kung masarap o hindi. Masarap talagang hindi masama. Hindi tuyo, sa halip ay napakalambot. Kahit na asin lang ang nilagay. Pero talagang masarap ang lasa. Bumalik ka na, Dasha Shai. Mag-ingat ka, pumasok ka na ba at kumain? Kumain na ako. Kanina, may pinadala ang pinuno para sa iyo. Sabi, may mga batong na ibalik na. Pinapunta ka raw pagkatapos mong magising. Mamaya, ipapadala ka nilan mo sa pinuno. Saktong maipapahayag mo ang tungkol kailan mo. Pagkatapos, hayaan mong bumalik silan mo at sabay tayong maghukay ng yungib. Hintayin mong matapos ko, pupunta ako para kunin ka. Sige, sakto lang, pupunta ako sa pinuno ng tribo para turuan sila kung paano magluto ng bato. Iwanan ko na sa inyo ang yung. Pagdating ni Siksi, ikaw na ang magsalita. Huwag mong pagod ang sarili mo. Dahan-dahan mo siyang ihatid. Ayusin mo na at bumalik ka para maghukay ng yung. Kapag natapos na, maaari na kayong umalis. Puno, kailangan ko nang umuwi. Alaynan. Nag-aalinlangan na ako kay Bailing. Baka mayroon siyang kakayahang mag-teleport. Dumating ako para sunduin ka pa uwi. Saktong-sakto. Kakauwi ko lang sana. Sa oras na iyon, dadalhin ko ang mga anak dito para mag-itlog. Huwag umalis sa kalagitnaan. Hanggang sa mapisa ang mga anak. Baby. Ay naku. Anong nangyari? Kumilos ang anak kanina. Baka napagod ang anak. Hindi ko naman ayaw makipag-usap sa mga tagapag-alaga ng hayop. Sabi ko, Bailing, medyo malikot ang anak mo. Kung hindi kanya pinapansin, okay lang.
Pero bakit pati ikaw, kanyang tunay na ama, hindi niya pinapansin? Ano bang sinasabi mo, natatakot? Masyado pang bata ang mga anak. Paano kung matakot sila? Huwag niyong gawing biktima ang mga bata ha. Sige, nagbibiro lang ako. Sobrang mahal namin sila. Huwag kang mag-alala, basta't ikaw ang nagdala sa kanila. Mahal namin silang lahat. Siyempre, dapat mahalin ang mga anak ni Sixi. Ayusin na lang natin kapag hindi alam ni Sixi. Tara na, umakyat tayo. Masyadong malamig dito. Hindi ito maganda para sa iyo. Magpahinga ka ng mabuti. Gagawa ako ng pagkain para sa iyo. Gusto kong sumama sa inyo. Hindi ko rin kayang walang gawin araw-araw. Hindi rin ito maganda para sa katawan ko. Basta magsalita ka lang. Iwan niyo na sa amin ang mga dapat gawin. Ang espasyo nila Bailing ay para lang sa panandalian. Ilang araw o mahigit 10 araw. Masyado nang mahaba ang panahon. Masisira din ang pagkain. Kailangan na itong ay marinate agad. Alaynan. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kulang sa araw na to. Ano nga bang kulang? Hindi ko maalala. Si Danfing pala ang kasama ko dapat ngayong gabi. Kagabi, 3 pa tayong magkasama. Huwag mo nang masyadong isipin. Sixi. Ano? Ngayon ko lang naalala ang sinabi ni Bailing kaninang umaga. Dapat magmadali sa paghukay ng yungib, para makapagsama na sinalan po. Kaya pala tahimik na umalis si Bailing papunta sa labas ng yungib. Nagbibigay siya ng lugar para kailan po. Kasalanan ko ito. Sa ganitong oras pa. Sixi ay may iniisip pang iba. Mukhang kailangan ko pang magsikap ng higit. Ito ay. Nadiskubre mo na. Niloko mo pala ako. Bakit? Hindi ka ba dapat maging masaya? Sixi ay si Shengxi. Bakit ka masaya? Masaya ka bang niloko mo ako? Gusto mo bang ipagsigawan ko sa lahat? Na Sixi ay isang banal na babae. Kapag nalaman ng lahat ng tao, hindi ba darating ang lahat ng malalakas sa buong kontinente? Sa panahong iyon, tayong dalawa lang. Kaya ba nating siguraduhin na ligtas si Sixi? Kahit na hindi nagpakita ang banal na babae sa loob ng isang siglo. Maaari mo rin akong sabihan, hindi naman ako yung tipo ng lalaking madaldal. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. May 3 katugmang host si Sixi. Nasaan yun? Saan na sila? Nagsisimula na akong maniwala na hindi ako niloloko ni Bailing. Mali ba ang 3 lalaking iyon? Alam mo na kung ano ang dapat gawin. Bumalik ka na sa pagtulog. May susunod pa. Huwag kang masyadong walang ingat. Paano ako naging walang ingat? Palagi akong mahinahon, okay. Sa susunod, magiging maingat na ako. Yongxi. Duo-duo, pumasok ka na dali. Ang init-init sa labas. Duo-duo, anong nangyari dito? Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. May gana ka pang magtanong. Hindi ba dahil sa asawa mong halimaw? Sino ang asawa mong halimaw? Yung bagong asawa mong silanpo. Yongxi, ang malas ko talaga. Tingnan mo. May maayos pa ba sa katawan ko? Noong araw na iyon, napatulala ako kailan po. Tapos, sina Shimu at ang 3 ay hinila ako sa kuweba. 2 buong araw at gabi. Sina 3 ay unang nagkasama. Tapos isa-isa na silang. Ikaw at si Lanpo ay naging magkasintahan. Sino sa tingin mo ang mas malakas, si Lanpo o si Bailing? Hindi ba pwede tayong magpalit ng usapan? Umaga na at ito ang pinag-usapan. Talaga bang ayos lang ito? Hindi ba 2 na ang mga asawa mong hayop? Nahihiya ka pa. Normal lang naman sa mga babae na pag-usapan ang mga asawa nilang hayop. Yung iba nga, pinapakumpara pa. Ang mga asawa nila sa harap ng lahat, ayos lang yun.
Ngayon, kulang na ang tubig. Maraming mababangis na hayop ang lumilipat ng tirahan. Mahirap nang makakuha ng biktima. Ah, ah, ah. Ah. Bagamat nakuha na muli ang pinagkukunan ng tubig, mabilis din itong natuyo. Mula sa araw na ito, ang mga kakayahang tubig at yelo sa tribo. Araw-araw ay naglalabas ng kapangyarihan upang magbigay ng tubig at yelo sa tribo. Siyempre, ito ay kadalasang ginagamit ng mga babae. Dito ito lumilitaw ng malinaw. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapangyarihang tubig at yelo sa bahay. Kung wala, kailangan lang maghintay sa suplay ng tribo. Ngunit kami ni Duo-Duo ay mas maganda ang kalagayan kaysa sa iba pang mga babae sa tribo. Dahil si Baifen at si Lanbo ay isa sa yelo at isa sa tubig. Isa ay elemento ng tubig. Bailing, tulungan mo akong hiwain ang mga prutas. Tapos maglagay ng kaunting yelo. Ah! Ang tamis ng prutas na mailamig ng yelo. Sobrang sarap talaga. Kaya naisip ko ang refrigerator sa Blue Star. Basta't hindi matutunaw ang yelo. Hindi na masisira ang mga sangkap. Ang talino-talinong ko talaga. Maghanda ka rin ng isa para kay Duo-Duo. Ang mga araw ay lumilipas sa pagkain at pagtulog. Lumipas na ang kalahati ng malamig na panahon. Ang sama ng pakiramdam ng tiyan ko. Gustong-gusto kong dumumi. May lumalabas sa singit ko. Yongxi, malapit ka ng mga anak. Mabilis, humiga ka ng maayos. Huwag mong mahulog ang itlog sa lupa. Kung hindi, mababasag ito. Nakapag-isip na kami. Nakapag-isip na kami. Aynan. Nakakagaan ng loob. Sandali. Sino yung dalawang orsi sa tabi ng pinuno? Hindi ko alam. Sila ay sina Langye, isang 5th level na ors mula sa Wolf Tribe. At Haxiao, isang 5th level na ors mula sa Tiger Tribe. Yongxi, maliit na babae. Sila ang dalawa mo pang napiling asawa na orsi. Ang hangin ay umiihip saan man sa malalayong lugar. Hello, maliit na babae. Ako si Wolf Knight ng Wolf Clan. Ako si Tiger Roar ng Tiger Clan. Kamusta kayo? Nandito ba kayong dalawa para makipag-ugnayan sa akin o para magalit? Ah! Nang dumating kami ni Tiger Roar, narinig namin ang mga orsi sa tribo na nagsasabi, gusto mong ilabas ang sama ng loob mo sa ibang mandirigmang hayop. Kami ni Huxiao ay pumunta rin dito para ilabas ang sama ng loob. Kung ganon, sabay-sabay na lang tayo. Para hindi na magkaabala pa. Ngayon, talagang naging katatawanan na si Yongxi. Nakakaawa talaga ang batang babae na si Yongxi. Ang ingay ninyo. Kung ganon, sakto, matatanggal na rin ang marka ng hayop. Hindi ko na rin tatanungin kung bakit gusto mong maglabas ng sama ng loob. Pero pag-usapan muna natin ang kabayaran. Anong kabayaran ang gusto mo? Basta't hindi sobra. Papayag ako. Katulad ng kay Xian. 1-0 asul na espiritu ng hayop. 20 piraso ng balat ng hayop. 2 hayop na humuhuni. Ganun lang kasimple. Kung hindi, hindi ako yung tipo na manghuthot. Nabigo lang sa blind date. Hanap na lang ulit. Ihahatid ko ang natira bukas. Sigurado ka? Aynan. Walang kailangan ipahatid pa. Ihatid na lang bukas. Walang simbolo ng hayop na babae. Mahirap ang buhay sa hinaharap. Yung natitira, ihatid na lang bukas. Pasensya na, pari. Saktong sabay na lang. Tapusin na natin to agad para makakain na. Gutom na ako. Nabighani. Magulo ba? Ah. Ah. Ay. Ang kontrata ay napawalang bisa na. Mula ngayon, hindi na kayo magkakaroon ng ugnayan. Nawalang bisa ang kontrata. Aba, malaya na kayo.